gabi dyan sa Pilipinas. And then, magandang tanghali dito sa UK, EU. Kala mo may nanonood sa EU. But anyways, magandang araw. Ayun na lang, magandang araw sa inyo lahat. So, ang video natin for today is, advice ni Mama Brown pag kayong gusto nyo ng AFAM. Okay? Pag gusto nyo yung AFAM. Number 1 is, ito yung pinaka number 1. Kung halimbawa ikaw is single, wala kang sabit, ganyan. Ewan ko, siguro okay lang na yung hindi mahirap Pag may anak yung AFAM, mahirap mga babes. So, kung pwede kayong makahanap ng AFAM na single din, that would be great. Pero kung meron namang meron silang sabit, wag yung bata mga babes. Wag kayong humanap ng may mga anak ng mga bata pa. Kasi mahirap yung situation na yon. Kasi meron siyang responsibilidad, malaking responsibilidad dun sa mga bata na yon, dun sa nanay nun as well, okay? Hindi mo sasabihin na hiwalay na sila so wala siyang responsibilidad. Meron mga babes, syempre, mga bata pa yun eh. Pag halimbawa yun, on off weekend, katulad namin, nandito yung mga bata. Or pag kailangan siya nung ex niya na tulungan dun sa mga bata, katulad ng mga doctor's appointment, mga ganyan, kailangan ready kayo. Hindi rin kayo dapat na seloso kasi nga may oras, nung unang-una naming pagsasama ni David, ewan ko kung bakit ginagawa yun ng ex niya. Lagi na lang siyang tinatawag. Siguro nagsiselos, hindi siya settle na yung na meron ng iba yung kanyang ex. Kasi yun nangyari sa amin na nakilala ko ng asawa ko. Okay? So, kung kukuha kayo ng AFAM, wag yung may mga maliliit na anak. Mga babes, napakahirap. Tapos yung lumalaki yung mga bata, minsan okay, minsan hindi. Yung sa akin, yung pangalawa, ayos kami. Wala kaming conflict na dalawa. Yung panganay, yun ang malaking conflict. Yun ang napakalaking conflict sa aming dalawa. Na hindi, up to na hindi niya tanggap na, ayun nga, may iba ng yung pamilya, yung tatay niya. Tapos nagkaanak pa kami. Tapos, ano pa ba? Ayun nga, syempre, financially, yung meron siya dapat na binibigay dun sa mga bata, di ba? Tapos, pagka kayo, nagkaanak, doon magkakaroon ng conflict. Na magugulat ka na, yung sa sitwasyon ko kasi, ang galing ng babae. Pataas ng pataas yung yung hinihingi dun sa asawa ko. Tapos, ang nabibisit ako, pag ako humihingi para kay Ella, wala siyang pera. Pero pag kayong sa kabila, nagpapataas, makakahanap siya ng pera. Buti na lang may trabaho ako. So, dapat kayo mga babes, maghanda kayo, magtrabaho kayo. Huwag kayong aasa sa AFAM ninyo. Kahit nasabihin mo na mayaman pa yung AFAM na yan, ganyan, iba pa rin na may sarili kayong pera. Kasi kahit ano yung gusto ninyo, mapibili ninyo. Hindi nyo kailangan na humingi dun sa AFAM ninyo. Okay? Kasi at the minute, yun na nangyayari sa akin eh. Buti may trabaho ako. Kung hindi, hihingi ako sa kanya, tapos sabihin niya lang sa akin, wala. Pinunta mo pa ako dito, lintik ka. Char lang. Kaya nga, mas maganda pa rin mga babes na meron kang sariling trabaho. Iba pa rin. Kasi yun nga, magkaanak kayo, kung katulad ng chihuahuis ko, may oras naman na okay naman siya kay Ella, pero mas madalas ako lahat kay Ella. Yung pambili-bili ng damit niya, sapatos niya, mga ganyan, ako. Gamit niya, ako. Mamimili lang niya ng gamit pag kayong sa school niya. Yun lang. Ganun lang yun. Tapos, yun nga, tapos may extra activity si Ella, ako nagbabayad nun. Pero yung yung isa niyang theater, yun siya yung kasi gusto niya yung gawin kay Ella.
But anyways, ayun ang advice ko sa inyo. Pag kumuha kayo ng AFAM, huwag yung merong mga maliliit ang anak. Siguro yung mga matatanda na yung mga anak kasi meron na silang mga sariling buhay. Alam mo yun, ganon. So hindi na kayo pakikialaman nun. Pero kung yung may mga bata pa, ang hirap kasi ang laki ng responsibilidad nung ano nyo, yung AFAM ninyo dun. Kasi palaki pa lang yun, maliliit pa yun eh. So napakalaki pang responsibilidad dun. Nung nakilala ko kasi siya, maliliit pa yung mga anak niya. Ano pa, yung kakapanganak, tag dito, buntis nga yung babae nung naging kami ni David. Tsaka na yan, okay? Huwag niyo akong i-judge. I-judge niyo yung asawa ko. Okay? Hindi ako, tinuro ko siya pabalik, pero palapit pa rin siya na palapit. Ang haba ng hair ni mama. But anyways, ayun nga. Pangalawa, pagdating nyo dito, huwag kayong aasa sa AFAM ninyo. Huwag kayong aasa. Kasi dito naman sa UK, kahit siguro sa US, kahit na wala kang pinag-aralan, tapos maghanap ka ng trabaho, minsan may mga nagbibigay ng training sa'yo, tapos nakakakuha ka ng mga certificate yan. Or yun nga, NVQs dito, katulad dito. Pwede ka maging nurse dito, mga bebs, nang hindi ka magka-college. Nagtitraining ka lang, nagiging yung carer, mga ganyan, dyan. Pataas ng pataas yung mo, NVQs mo. So, yung dito, walang bayad yan. Government ang, yung work ninyo, yung magbibigay sa inyo yan. Kung gusto niyo ng career dito, good. Yan. Kung hindi tayo tamad, okay? Yan. So, ayun, wag kayong papayag na yung wala kayong trabaho. Magtrabaho kayo. Okay? Magtrabaho kayo. Na kahit na hindi ka bigyan nung nung AFAM mo, meron ka pa ring pera. May sarili kang pera. Para in the end, kung sakasakaling may mangyari na wood, hindi niya pwedeng sa'yo na yung ako bumili niyan, ako ganyan. Kasi ikaw bumili para sa sarili mo. Okay? Ang kagandahan lang is yung Diyosawa ko is may sarili siyang bahay. Okay? Yun lang ang maganda kasi syempre yung bahay na may pangalan din ako. So mas maganda yan pa isa, mga bebs. Isang din yan. Isang advice din yan sa inyo na kailangan yung pangalan ninyo ilagay din doon sa ng bahay, titulo ng bahay. Yun. Para kung sakaling may mangyari, may habol kayo. Alam niyo yun? Hindi kayo magmumukhang kawawa. Alam ko sinabi ko na yung yung hindi huwag kayong umasa, pero karapatan niyo yun as asawa, legal na asawa. So yun, huwag kayong papayag na hindi kayo kasali doon. Kailangan ilagay ninyo yung pangalan niyo doon. Okay? Tapos karamihan sa mga AFAM, yung may mga trabahong AFAM or I don't know, pero yung sa akin kasi, meron siyang life insurance. May parang SSS din dito, may mga ganyan-ganyan din dito. Kailangan kayo yung nakalagay doon, mga bebs. Syempre, asawa kayo, di ba? Yun sa kanya, nilagay niya syempre yung 2 junaknak niya. Tapos ako, hindi niya nilagay si Ella kasi nga ako na bahala kay Ella. Kumbaga sa yun, kay yun. Pero parang ang sinabi ko sa kanya, bakit hindi mo nilagay si Ella? Ay kasi ikaw, mas malaki ang mapupunta sa'yo. Ganyan. Oh, sige, gano'n na rin. No? Okay lang yun, pero basta nandun ang pangalan ninyo. Okay? Huwag kayong papayag na wala kayo dun kasi karapatan yun. Okay? Kahit na wala kayong anak, may karapatan ka pa rin, mga bebs. Okay? Bakit? Kasi kasal kayo. Dinala kayo dito. Dinala kayo ng AFAM nyo sa ano na yung tawag dyan? Sa alapaap. Char. Basta yun, dinala kayo dito. So, may karapatan kayo kasi kasal kayo. Kahit na wala pa kayong anak, may karapatan kayo. Okay? Yun. So, ano na yung mga advice natin? Huwag hahanap ng may mga liliit na anak. Kailangan may trabaho kayo. Kailangan na yung name ninyo nandun, nakapangalan dun sa bahay ng lalaki, nung AFAM ninyo. Huwag kayo papayag na hindi. Okay? Yun. Yun, ganun yung tsaka kailangan matapang kayo. Matapang kayo dapat. Huwag ninyo ipakita sa kanila na pag nawala sila or wala sila, yung maghihiwalay kayo, hahabol kayo. Huwag, mga bebs. Kailangan ipakita nyo sa kanila na, oy, excuse me, ikaw ang nagdala sa akin dito. No? Hindi kita pinilit na dalhin ako dito. No? Which is, totoo naman yun sa lagay ko. Totoo naman yun. Ang tagal ko siyang pinupush away na sabi ko sa kanya, bumalik ka dun kasi buntis pala. Ganun.
Tapos ayaw niya, sabi niya sa akin, hindi ako makikisama sa kanya dahil lang sa mga bata. Hindi na kami, matagal na kaming wala, matagal na kaming hindi masaya. Okay, yan, love story. Punta tayo sa love story. Tsaka na yan, siguro may nagawa na akong vlog niyan eh. Nakalimutan ko lang kung malayo-layo na yun. But anyways, yun. Huwag kayong papayag na hindi ilalagay ang pangalan ninyo, okay? Dun sa mga properties ng jowa ninyo. Kasi syempre, pag mag-asawa na kayo, conjugal property yan. Huwag kayong papayag dun sa yung prenup. Ay, mga babes, huwag ba yan yung nagpipirma na wala kayong, huwag kayo papayag, no? Dinala kayo dito. Dinala kayo sa ibang bansa. So, dapat, sagot nga dapat kayo eh. Nung nililigawan niya pa ako nung na yung pumunta dito sa UK, sa Pilipinas, sabi niya sa akin, hindi ko kailangan magtrabaho. But in the end, nagtrabaho ako. Tapos, ayun nga, ito pa, di ba may trabaho naman kayo? Huwag kayong na yung pera nyo lang. Huwag ganun. Magbigay kayo kahit magkano dun sa, magbigay kayo ng half ng sweldo ninyo or quarter of your sweldo para hindi rin kayo yung tawag dito? Nakalimutan ko yung Tagalog eh. Basta hindi kayo ng asawa ninyo na, hoy, ako lahat nagpapakain sa'yo, yung pera mo, iyo lang. Hindi, wag ganun mga bebs. Magbigay kayo para hindi niya yun sa inyo. Maitonton. Ayun ang word. Para hindi niya yun maituntun sa inyo. So, mas maganda yung nagbibigay pa rin kayo. Hindi kayo mahihiya na yung gumalaw sa bahay ninyo. Dahil bahay nyo nga yun. Kasi nga, nagbibigay pa rin kayo. Yung pagkain, hindi ka rin mahihiyang kumain kasi nagbigay ka naman doon, di ba? Asawa mo, oo, mas malaki yung sweldo niya, oo, pero magbigay pa rin kayo para hindi kayo tutuntunin na sabihin na lahat, siya lahat ang bumibili. Huwag kayong papayag. Kasi nga, nagbibigay ka pa rin kahit papano, di ba? Nagsishare ka pa rin. Basta tapos panghawakan ninyo talaga yung kailangan talaga na yung nandun ang pangalan ninyo, na kayo yung asawa. Kahit na anong mangyari, may habol pa rin kayo. Alam ko, siguro yung iba, hindi ko kailangan humabol, ganyan-ganyan. Pero, sayang kasi lalo pag halimbawa may anak kayo, malaking tulong yun sa inyo, di ba? Ang pagkakamali ko lang mga bebs is, hindi ako sa kanya nagpabili ng lupa sa Pilipinas. Pero gagawin ko yan. Hindi ko lang alam kung kailan, pero magkakaroon ako ng way niyan para makabili ng kasi yung pangalawa ko lang naman ang tinutulungan ko ngayon yung pangalawang anak ko doon sa Pilipinas. Pagka natigil na akong yung meron na talaga siya nakapag-abroad na siya, hindi ko na siya kailangang tulungan. Siguro bibili ako ng bahay tsaka lupa doon. Yung mga ngayon, yung uso ngayon, di ba? Dito, itong katulad na bahay na to, meron din yan sa Pilipinas mga ganyan. Kahit na siguro 2 bedroom lang. Or kahit na yung flat, at least meron kapag umuwi ka na, kahit na anong mangyari sa inyo, ayun mga bebs, kahit na anong mangyari sa inyo, iwanan kayo, maghiwalay kayo, pagka nag-decide kayo, sige, fine, ganyan. Pag uwi nyo Pilipinas, boom, may bahay kayo, diba? May bahay na kayo. Tapos kung pwede, kung pa rin kayo, sige, kayo ng paupahan sa Pilipinas, bumili ka ng lupa, tapos unti-untiin mong magpatayo ka ng pangrenta. Yan yung tawag dyan. Apartment, yan, mga ganyan. Para, alam mo yun, kung sakali nga may mangyari sa inyo na hindi kayo naging lucky sa isa't isa, pag umuwi ka ng Pilipinas, may pagmamalaki ka sa kanya. Alam mo yun na hindi kita kailangan nun. Diba? Meron ka sariling bahay, meron kang may income ka kahit na hindi ka magtrabaho. Kala mo doon. Yun. So, gamitin nyo na yung chance na yun na habang nandito kayo, tas pwede kayong mag-work, hindi nyo naman binibigay lahat ng pera ninyo dun sa... pero magbigay kayo kahit papano, okay? Mag-ipon kayo, bumili kayo ng lupa sa Pilipinas. Yun. Huwag kayong magiging kawawa kayo pag iniwan kayo. Ay, huwag ganun. Siyempre, siguro yung iba, iiwanan ako lang yan to. Alam mo, kahit naiwan mo ako, pag bumalik ako ng Pilipinas, hindi ako magiging kawawa. Okay? Huwag niyong gawing kawawain yung sarili ninyo. Kaya mas maganda talaga na meron kayong trabaho. Huwag kayong aasa. Alam ko sa umpisa, labi-dabi kayo, ganyan. Ganyan din ako dati. Bigay lahat sa inyo kasi ayaw kayong bumalik ng Pilipinas. Pag taga-taga niyan, iba na. Hindi na kayo i-win-win yan. Kasi syempre, ang nila, settled sila na, hindi na ako iiwanan nito kasi ako lahat. Pag ikaw nagtrabaho,
Yan. O siguro hindi pa rin sila natatakot, ganyan. Pero pag kayong alam nila na independent itong babae na to, pag iniwanan ko to, hindi to, pag kayong naghiwalay kami, hindi to magiging kawawa, ganyan. 'Di ba? Matatakot din sila na iwanan kayo kasi, hello, inaalagaan nyo sila. 'Di ba? Lahat binibigay mo sa kanila. Maga at saka gabi. Especially sa gabi. Char! So, ayun. So, kung kukuha talaga kayo ng AFAM, ganun ang gagawin ninyo. Huwag ninyong pababayaan ang sarili ninyo. Huwag ninyong pababayaan na magmukha kayong kawawa. Okay? In the end. So, yun ang number 1 na gagawin ninyo. Pero yun nga, kasi ako, may mga junakis ako sa Pilipinas. So, kaya, yun, yung, yung pera ko, napapadala ko sa kanila, syempre, nag-aaral, o ganyan. O ngayon, nakapagtapos na naman silang lahat, silang tatlo, yung isa ko na lang yung iniintay ko. May work naman yung pangalawa ko, pero tinutulungan ko pa rin siya. Pag umalis yung nag-abroad yun, yung pera ko na pinapadala sa kanya, pak sa akin na yun. O, di kukuha ako dun sa Pilipinas na, di ba? Unti-untiin ko na. 47 na si Mama Brown, mga bebs. Sana noon ko pa inumpisahan. Kaso hindi ko nga maumpisan kasi nga may mga anak ako. Pero kung wala kayong anak sa Pilipinas, yun ang gawin niyo. Bumili kayo ng property dun sa Pilipinas. Pangalan nyo ha. Kahit na ilagay nyo pangalan ninyo. Hindi naman siguro nila alam kung ano. Pero mas maganda ko sa nasa pangalan nyo na kayo yung nasa una, hindi sila. Okay? Kung maglalagay sila. Nasa inyo na yung pag-uusap ng basta kayo, huwag kayong papayag na wala kayong lupa sa Pilipinas. Okay? Wala kayong property sa Pilipinas. Na kahit na anong mangyari, hindi kayo magiging kawawa. Okay? Yun. Kasi nga, yun nga, mahirap na. Kasi dito naman, pag kayong naghiwalay naman kayo, syempre, ibebenta yung bahay ninyo, ganyan. May makukuha naman kayong porsyento dun, syempre. Hap-hap yata kayo. Kasi syempre, di ba, kayo? Mag-asawa kayo. So, kalahati kayo. Ganon. Lalo pagka may anak kayo. Kung pwedeng mag-anak kayo dyan saan para malaki pa rin yung hawak ninyo. Diba? Meron pa rin kayong pinanghihahawakan na, hindi po pwedeng hindi mo ko panagutan, medyo nakis tayo. Ganyan. Diba? Diba? Yun yung hindi madali na magkaroon ng AFAM. Akala nyo madali? Hindi Lalo kung halimbawa may mga maliliit na anak. Kung mga matatanda na yung anak, yun, mas maganda pa yun mga babes kasi walang ganong kalaking responsibilidad na yung yung AFAM. Kasi matatanda na yun, may sarili-sarili na naman na siguro mga pamilya yun, di ba? Pwera na lang kung wala, kung nakatira pa rin sa inyo. Pero ang advice ko nga sa inyo is huwag kayong papayag na wala yung pangalan ninyo doon sa titulo ng lupa ninyo dito sa UK o kung saan ka mang lupalop ng mundo. Okay, kailangan nakalagay kayo doon kasi kayo yung asawa. Okay? So, yun lang. Gusto ko lang sa inyong sabihin yun. Hindi parating maganda ang resulta kasi na nagkaroon ka ng AFAM, makala nyo in the end na prinsesa na kayo or queen na kayo. Hindi pare-parehas ang ang kinakalabasan ng mga nagkakaroon ng mga AFAM. Pwedeng hindi kayo yung ending pa rin. Alam mo yun? Kasi nga marami nga kayong mga pagkakaiba. Culture, yan ang number 1, 'di ba? Yun, kaya mas maganda talaga na isigurado ninyo yung yung kapakanan ninyo, yung future ninyo. Alam mo yun, pagka iniwan kayo, ready kayo. Always kayong ready. Yun. So, huwag ninyong pababayaan na maaapi kayo. Huwag ninyong pababayaan na pag iniwan kayo, wala na. Tunganga ka. Kasi bakit? Umasa ka eh. Iniwan ka na, wala kang trabaho na gagawin mo, nga ka. Ano gagawin ko? Uuwi ba ang Pilipinas? Ba't ako uuwi ang Pilipinas? Wala naman ako uuwian. Magiging mukha ang katatawanan dun sa Pilipinas. Kasi, nag-afam nag-afam ka, tapos uuwi ka rin pala dito, tapos wala ka rin pa rin bahay dito. Iba yung gano'n, di ba? Kaya, yun ang kinakatakot ko, na pag umuwi ako. Sa bagay, meron naman kaming meron namang bahay, tsaka lupa naman yung mama ko dun sa Pilipinas. Pero binigay yun sa kapatid ko. Pero alam ko namang hindi naman din ako pababayaan ng kapatid ko. Pero iba pa rin na meron kayong sarili. Alam mo yun, hindi kayo magmumukhang kawawa. And yun nga, maganda talaga ang business. Meron kayong apartment. Yan. Para yun, hindi nyo kailangan mag-work. Mag-iintay ka na lang yan. O kung ayaw mo mag-work, o tamad-tamarin ka. Diba? Okay lang na magtamad-tamadan kasi meron ka namang
may iniintay ka. Okay? Basta wag na wag ninyong hahayaang magmukha kayong kawawa. Okay? Wag na wag. So, ayun ang ating vlog for today. Advice ni Mama Brown sa mga naghahanap ng AFAM. Okay? So, kung meron kayong mga katanungan or meron kayong gustong malaman, let me know, and then tingnan ko kung masasagot ko. I will try my best. Okay? Bye!